Okay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, kumusta po kayo? Nandito pa rin po tayo sa Taipei. At may ipapakita ko sa inyo. Ewan ko kung nakita nyo na ito, ka-coffee. Si Sara Duterte kasi, kung ano na namang pinagdadadakdak at pinupunteriya niya ngayon yung sektor ng edukasyon. Matatawa ka ha. Madam, hinawakan mo yan ng ilang taon. Isa, dalawa, almost 2 years, more or less 2 years. Hinawakan niya yung Department of Education. Anong nagawa niya dyan sa DepEd? Tapos ngayon, pinupunan niya. Kasi nakikita niya raw sa ibang bansa, sobrang developed na ng sektor ng edukasyon. Pinag-aaralan na ang robotics, pinag-aaralan na ang coding sa ibang bansa. Pero dito sa Pilipinas, pen and paper pa rin tayo. Totoo yan. Pero may pananagutan ka, bakit nagkaganyan? Kasi bakit? 2 taon ka dyan sa Department of Education, anong nagawa mo para kahit paano makaabot tayo doon sa sinasabi mong advanced na education system sa ibang bansa? In short, 2 taon ka dyan nagsayang. Anong nagawa dyan sa DepEd? Matatag curriculum. Yung matatag curriculum, hindi pala matatag. Nabuwag. Diba? Problematic yung matatag curriculum na yan. Binabash ngayon ni Sara Duterte ang mismong education system ng Pilipinas na parte siya. Umupo ka dyan, wala kang ginawa. Ibig sabihin, palpak ka sa DepEd, tapos ngayon, ibabash mo. Dahil refleksyon niya ni PBBM, napapahiya siya ngayon. Kasi puro reklamo, wala namang ginawa. Nabigyan ng opportunity para trabahuin yan, walang ginawa. Ngayon, Vice Presidente, panay gala, hindi nagtatrabaho. O anong ginawa ni PBBM? Merong bago ngayon eh. May binuo ngayong Education and Workforce Development Group para iayusin itong fragmented school system. Kasi totoo din naman yan. Hindi nagmamatch yung curriculum doon sa pangangailangan ng mga employers. Tapos ka ng ganitong kurso, o maraming tao tapos ng ganitong kurso, pero yung available jobs, limited. May mismatch. Hindi mo pwedeng isisi lahat yan sa administrasyon na ito, dahil malinaw na yung pundasyon ng sektor ng edukasyon napabayaan for the longest time. Mahabang panahon, ilang dekada na yan, ilang administrasyon na ang nagdaan. Duterte, Pinoy, ERAP, Gloria. Yung mga administrasyon na yan, sabit din yan. Hindi napaganda ang sektor ng edukasyon. At yan ang pilit na inaayos. Kaya masaklap dito kay Sara, panay reklamo. Hindi naman tumutulong. Nakita nyo na yan? Napapaya siya dito sa ginagawa niya eh. Siya reklamo, tinatapatan siya ng aksyon ng administrasyon. Philippine education stuck in paper and pencil. Sabi po ni VP Sara Duterte. Sabi sa balitang ito ng Philippine Star. Kawawa naman ang Pilipinas, na stuck na tayo sa paper and pencil. Totoo naman yan. Though may mga innovations, pero kung ikukumpara mo sa ibang bansa, talaga na pag-iiwanan tayo. Vice President Sara Duterte said the Philippines is being left behind in education compared to other countries. Opening statement pa lang no? Mapapaisip pa rin lang, look who's talking. Bakit ganyan ka magsalita ngayon samantalang ikaw hindi mo trinabaho yung trabaho mo dapat nung ikaw nasa Department of Education? Anong accomplishment niya? Sige. May mabigay ba kayong major accomplishment ng Department of Education? Meron pala. Yung procurement ng mga laptop na overpriced. Late ang delivery. Ayan. Yung pagbibigay ng confidential funds. Diba ang laki ng pondo ng Department of Education para sa confidential funds? Yun, puro kalokohan. Kaya nirereklamo si Sara ng mga grupo ng mga academy, mga education sector eh. Speaking before Filipinos attending the Hakbang ng Maisog event on August 15 dyan po sa Kuwait, Duterte said that education is advanced in other countries while the Philippines remains stuck in paper and pencil. Ito na nga sinasabi natin eh. Yung kakamaisog ni Sara Duterte, ang ginagawa niyan, siraan ng Pilipinas. Siraan ng gobyerno. Baka nakakalimutan niya na parte siya ng gobyerno. Vice Presidente siya. Diba? Kung sisiraan mo ang gobyerno, napalpak ang gobyerno, walang ginagawa ang gobyerno para mapaganda ang sektor ng edukasyon, partly, may pananagutan ka dyan kasi Vice Presidente ka eh. At ang masaklap, imbes na tumulong ka dito sa Pilipinas, pinapanindigan mo yung pagiging spare tire ng Vice Presidente. Pwede nga eh, kung dito ka sa Pilipinas, sige, manahimik ka dyan, spare tire ka na lang eh. Huwag ka nang manira ng manira. Ang masaklap, labas pa ng labas ng bansa. Punta pa ng punta doon sa Maisog Rally. Para manira sa gobyerno.
siraan ng administrasyon. Hindi niya alam ang maisog rally ang isa sa may kasalanan kung bakit nagkakaganyan yung kanilang political career. Kung bakit nakulong ng biglaan si Digong dahil isa yung maisog rally. Remember, yung maisog rally na yan, nung naghahanda sila para sa 2025 senatorial elections, sila tong nagkaray-karay kay Digong. Panay rally ng rally, siniraan ng gobyerno. Siyempre, ginantihan sila ng gobyerno. No, hindi man kayo perfect eh. O, sige, silipin natin yung mga kaso ninyo. No, kakamaisog rally ninyo, o yan na naman. Sige, ikot ng ikot sa kung saan-saang bansa. Maninira lang naman. Sabi niya, what I have noticed is that in our country, it takes a long time before we are able to catch up with modernization. In other countries, they are so modern as for us, we are still in a paper and pencil. That is just an example. In other countries, their children are already learning about robotics and coding. At age 3 and 4, they already know how to read, she said. O yun naman pala eh. Bakit nung panahon ni Digong na 6 years siya dyan, hindi niya napa-improve yan? Kulang ang 6 years, di ba? Si Marcos, ilang taon pa lang, 3 years pa lang. Ano gusto mo, inasnap? Ganun lang, inasnap. Tapos yung problema yan, yung batang di marunong bumasa, marunong na bumasa agad, inasnap. Yung mga laptop na hindi na-deliver ng panahon niya, na-deliver agad. Slowly, buti nga si Angara. Ang Department of Education Secretary ngayon, mabilis kumilos kahit papaano. Eh si Sara, 2 years dyan, Anong ginawa dyan sa DepEd? Tapos, ikaw pa yung may karapatan na magreklamo. Dahil wala ka na dyan sa pwesto. Nakakatawa, di ba? While in our country, there are high school students who still do not know how to read, added Duterte, who served as Department of Education Secretary from June 30, 2022 until July 19, 2024. More than 2 years pala. 2 years and 1 month. Ganyan siya katagal naging Department of Education Secretary. Anong accomplishment? Walang accomplishment. So kasalanan pala ni Marcos ngayon na may high school na hindi marunong bumasa. Isamantalang siya ang Department of Education Secretary sa loob ng 2 taon. Mahigit 2 taon. Anong ginawa niya dyan? She said, there is a lot that can be done to improve education in the country. The United Nations Children's Fund earlier warned of a real and widespread learning crisis in the Philippines. It cited data from 2019 study that reportedly showed that 90% of grade 5 Filipino students are unable to read at their expected level and 83% continue to struggle with basic math skills. Totoo naman yan. Ako I agree dito sa UN report na to. Sa lumalabas na report na yan. Kasi nga, natengga ng ilang dekada yung education system natin. Pinagkaperahan yung sektor ng edukasyon. Di hamak na mas matatalino pa yung mga, ang term nga natin dyan mga nauna sa atin. Mga senior citizen na ngayon. Mga 50 plus ngayon. Mas matatalino kasi di hamak na mas maganda ang sektor ng edukasyon noon. Nagko-compete talaga tayo sa iba't ibang bansa. Kaso ngayon medyo napag-iiwanan tayo. Kasi nga napabayaan din yung sektor ng edukasyon. At may pananagutan definitely ang gobyerno dyan. May pagkukulang ang gobyerno dyan. Kaya nga, hindi ka pwedeng kahol ng kahol ka sa gobyerno na parte ka ng may pananagutan. Diba? Bilang DepEd Secretary, may pananagutan ka dyan. Hindi yung kahol ka ng kahol dyan. Pansinin mo, itong style ni Sara, pupunahin niya yung problema. Ibabash niya. Sabihin niya, ito yan ang problema. Nag-i-excess yung problema na yan. Wala kang maririnig na mag-o-offer siya ng solusyon. Anong klaseng leader yan? Diba? Kapag may napapansin ka na problema, may opisina kayo, the Office of the Vice President. O sige, hindi ka na DepEd. May resources ka. Hindi mag-propose ka ng solusyon, makipag-usap ka sa Department of Education para may trabaho ka. Diba? O napapansin mo pala marami hindi marunong bumasa. Kahit papaano, tumulong ka. Itigil mo yung libreng sakay mo sa bus na wala namang pasahero. Yung pondo dyan, ilagay mo, mag-hire ka ng mga tutor. O makipag-partner ka sa Department of Education para turuan magbasa yung mga hindi marunong magbasa. Yun dapat, may solusyon. Hindi. Tignan mo sa balitang yan. Kalkal ng problema. Bira ng bira sa gobyerno. Ito yung problema. Wala ka namang solusyon. Hindi ka naman tumutulong para ma-address ang problema. Sumasahod ka naman sa gobyerno. Parte ka ng gobyerno. 400,000 plus a month ang tinatanggap plus benepisyo. Tapos puro ka lang criticism. Now, o sige, let's say ikaw maging presidente. Anong gagawin mo? May specific plans ka na para ma-improve yan? Saan? Wala.
Sasabihin niya, sige, pag naupo na lang ako, gagawin ko yung plano. Paano yun? 2 years ka na nga dyan, wala kang nagawang plano. Wala kang nagawang maganda dyan sa Department of Education. Tapos ngayon yan ang sasabihin. Nasaan ang solusyon? Hindi puro bash ka lang ng bash na wala kang solusyon. Kasi parte ka ng gobyerno. Itong mukha ni PBBM dito, pansinin nyo. Tingnan nyo yung mukha ng presidente dyan. Ang dating sa akin ito parang, ano ka ba, nakakaawa ka naman, anong ginagawa mo? Parang mensahe yan kay Sara. Anong pinagsasasabi mo? Wala ka namang suggestion, wala ka namang naitutulong sa gobyerno, tapos ikaw pa itong bash ng bash, ikaw pa itong puna ng puna. Magbigay ka ng specific actions. Ito example. Nasa balita ng Politico.com, headline, Marcos forms Education and Workforce Development Group to fix fragmented school systems. Yun yung tinutukoy natin, specific actions that will address these problems in the education system. Yun. Saan yan? Saan? Bakit hindi nag-exist yan? Bakit hindi mo ginawa yan ng DepEd Secretary ka? Ito, specific action, matututo ka pa lang. President Marcos Jr. has created the Education and Workforce Development Group to address challenges and long-standing concerns facing the country's education sector. Ang sinasabi po nitong Administrative Order number 36, so yung EWDG, ito po yung magiging central, bumubuo po ito ng Central Coordinating Body on all matters related to education and workforce development. Ang problema kasi dito sa kasalukuyang sistema, hindi nag-uusap-usap. Academe, di ba? Sila lang. Sige, develop sila ng curriculum, ito yung mga learning outcomes na kinakailangan. And then, pag nakalabas na ng eskwelahan yan, syempre, employment, di ba? Maghahanap ng trabaho yan. Hindi tumutugma sa current needs ng industry. Sa madaling sabi, sayang yung pinag-aralan ng bata. Kasi, sige, makapag-produce ka ng 200 students dyan. Yung industry, ang kailangan lang doon sa industry, 15. 185, saan pupunta yun? Maghahanap ng ibang trabaho. Yung trabaho mapapasukan nila, hindi yun yung pinag-aralan nila. Pwede naman mangyari yan, di ba? Yun nga lang, hindi mo ma-maximize yung kakayahan ng bata kasi unang-una, hindi yan yung pinaghandaan niya, hindi yan yung pinag-aralan niya. Kasi nga, nagiging kanya-kanya eh. So, ang gagawin dito ng administrative order na yan, may coordinating agency or committee lang ito may coordinating body, kumbaga sila yung pinaka-lead. Kumbaga sila yung magpaplano, sila yung mag-aareglo. Ito, kailangan ba natin i-adjust yung curriculum o dapat yung curriculum na yan ma-address niya yung needs ng industry na to. Ito yung mga skills na kinakailangan ng industry na to. Ganito kalaki yung industry, halimbawa IT. Itong IT industry ganito kalaki. So, baka kulang tayo sa mga estudyante sa ganitong industry or baka sobra tayo sa ganitong klaseng skill sets or mga eskwelahan na nagtuturo ng ganitong skill sets o baka pwede natin ilipat sa ibang track o sa ibang course. Ang magiging trabaho dyan, yung coordinating agency, kumbaga may magmamando, di ba? May magtitimon, may magseset po ng direksyon. Yan po yung pinaka-pangunahing objective nitong Administrative Order number 36 na nilagdaan na po yan ng Presidente. Marcos noted the findings of the Second Congressional Commission on Education or EDCOM-2 that the implementation of education programs is fragmented, education plans and policies are incoherent, while pathways in teacher development are misaligned. Sa madaling sabi, problematic po yung sektor ng edukasyon sa kasalukuyan. Fragmented po yung education programs. Ibig sabihin po, ikalat-kalat, hiwa-hiwalay. Actually, may nabasa rin akong report ng United Nations dyan, ang tinutukoy niya doon, specifically sa media and information literacy. Meron naman mga programa ang gobyerno, di ba? Di ba, Department of Education, Commission on Higher Education, may mga programa sila para sa media and information literacy. Ang problema, hindi nag-uusap, kanya-kanya. Kasi walang coordinating body. Maraming programa sa edukasyon, parang batutong bumasa, comprehension, di ba? Math skills, science skills, marami. Ang problema, paglabas, yung skills na natutunan nila, hindi tumutugma doon sa pangangailangan ng industry. Kaya dyan papasok itong coordinating body. The President went on, it is necessary to establish an effective coordinating mechanism among agencies involved in education and workforce development to address long-standing concerns in the education sector and foster a complete, adequate, and integrated systems or education systems
in the country. O, syempre, ano-ano yung mga agency na magsasama-sama dyan? Ang Commission on Higher Education, very important, no? Migrant Workers Secretary, Economic DTI, no? DTI Secretary, Planning and Development and Development Secretary, Director General ng TESDA, kasama din po sila sa coordinating body na yan, na sila mag-uusap para yung mga kinakailangan natin mag-update ng curriculum, kinakailangan natin baguhin yung styles natin sa education sector, may pag-uusapan, di ba? Kakame up ka with a realistic curriculum na hindi masasayang yung skills ng bata kasi may papasukan sila eventually. Education to employment. Yan yung pinaka-plano. Actually, basic lang kung tutusin eh. Matagal na dapat itong ginawa eh. Pero dahil nga natulugan, hindi nagawa. Diba? Kawawa ang education system. Tingnan mo yung PISA report natin, kulelat talaga tayo. Ganyan dapat. May specific actions, di ba? Slowly. Pero marami pang dapat gawin para mapaganda po yung sektor ng edukasyon. Kaya yung Vice Presidente dapat tumulong. Kasi maraming ginagawa eh. Dapat maraming gawain eh. Marami kang dapat gawin dito sa Pilipinas. Sa problema, nasa labas lang. Gala ng gala, hindi tumutulong. Bash lang ng bash. Diba? O siya, sige. I-komento po ang inyong opinion. Baka may mga nais po kayong sabihin, lagay dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyo na lang please, like and follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo sa akin susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye. Ay, shoutout ko pala. Si Kuya Jimwell, happy birthday po sa inyo, mga kaibigan natin, no? Mga solid BBM supporters, Jimwell. Thank you kahapon sa invitasyon, no? Sa inyong birthday celebration, of course, kay Ate Joy. Shoutout po sa pagbibigay ng opportunity na ma-experience po yung buhay ng mga Pilipino dito po sa Taipei, Taiwan. Kay Tycoon, happy viewing din po sa inyo. Nakasama din po natin si Miss Monet. Thank you rin po. At marami pa tayong mga Pilipinong nakilala dito, no, sa Taipei, Taiwan. Hindi ko na kayo maisa-isa, no, pero alam niyo yan kung sino-sino kayo. Maraming salamat po sa inyong suporta at magkita-kita ulit tayo. Hopefully, no, next year makabalik ulit tayo dito sa Taiwan. Di pa tayo nakakaalis, no, gusto na agad natin bumalik. I'll see you in the next video. Bye-bye.